Isang mapagpalang araw sa inyo. Ngayon, aking tatalakayin o ipapaliwanag ang iba't ibang uri ng pagbabagong morphoponemiko. Ito ay binubuo ng 6 na uri. Ang asimilasyong partial o di ganap, asimilasyong ganap, pagpapalit ng ponema, metathesis, pagkakaltas ng ponema, at ang huli ang paglilipat diin. So, ating talakayin ang unang pagbabagong morphoponemiko, ang asimilasyong partial o di ganap. So, ito ay yaong karaniwang pagbabagong nagaganap sa ponemang N at nagiging N o M o nananatiling N dahil sa kasunod na tunog. And bukod dito is wala ng pagbabagong nagaganap. At kung ang salitang panlapi o isang salita ay nagtatapos sa N, ito ay ikinakabit sa salitang ugat na nagsisimula sa P or B, ang N ay nagiging M. So, halimbawa, pang-paaralan. Pam-paaralan. So, ang pang ay magiging pam at sa kabuuan, ito ay magiging pam-paaralan. Ang pangalawang halimbawa ay ang pang-bayan. So, pang plus bayan. Ang pang ay gagawin nating pam at sa kabuuan, ito ay magiging pam-paaralan. So, ang huling ponemang N naman ay isang morphema ay nagiging N kung ang kasunod ay alinman sa mga sumusunod na ponema. Ang D, L, R, S, at T. So, halimbawa, pang plus dikdik, ang kabuuan ng salita ay magiging pandikdik. Pangalawang halimbawa, pang plus taxi, ang kabuuang salita ay magiging pan-taxi. So, sunod naman na ating talakayin ang asimilasyong ganap. Nagaganap ang asimilasyong ito kapag matapos na maging N at M ang panlapi dahil sa pakikibagay sa kasunod na tunog ay nawawala pa ang sumusunod na unang titik ng salitang ugat at nananatili na lamang ang tunog na N o M. Halimbawa, pang plus baril is equal to pam-baril. Ito ay nagiging asimilasyon di ganap, pam-baril. So, ang kabuuan is magiging pamaril. Kumbaga, yung pam plus baril is tatanggalin natin ang unang pantig sa salitang ugat na baril. Kaya ito ay magiging pamaril. Ayun ang tinatawag na asimilasyong ganap. So, ang pangalawang halimbawa ay ang pang plus takot equal to pan-takot. At upang maging asimilasyong ganap, ang takot ay tatanggalin natin ang unang pantig ng salitang ugat na may kabuuang panakot. So, sunod naman ay ang pagpapalit ng ponema. So, example ko na lang ang ponemang D at R. So, ang ponemang D sa posisyong initial ng salitang nilalapian ay karaniwang napapalitan ng ponemang R kapag patinig ang huling ponema ng unlapi. Halimbawa, ma plus dapat is equal to marapat. Ang dapat is yung D ay napalitan ng ponemang R. So, ang pangalawang halimbawa ay ang ma plus dunong is equal to marunong. So, ang sunod naman ay ang metathesis o may lipat. Ito ay ang pagpapalit ng posisyon ng panlaping in kapag ang kasunod na ponema ay ang ponemang L, Y, at O. So, halimbawa, yaya plus in is equal to yayain at ang kabuuan ay niyaya. Pangalawang halimbawa ay ang laro plus in is equal to laruin. Ang kabuuang salita ay nilaro. Dumako naman tayo sa pagkakaltas ng ponema. Nagaganap ang pagbabagong ito kung ang huling ponemang patitig ay salitang ugat ay nawawala sa paghuhulapi nito. Halimbawa, takip plus an is equal to takipan at ang mabubuong salita ay takpan. Ang pangalawang halimbawa ay kitil plus in is equal to kitilin. Ang mabubuong salita ay kitlin. Ang panghuli naman ay ang paglilipat diin. So, may mga salitang nagbabago ng diin kapag ito'y nalalapian. Maaaring malipat ng isa o dalawang pantig ang diin patungong huling pantig o maaaring malipat ang pantig patungong unahan ng salita. Halimbawa, basa plus hin is equal to basahin. Pangalawang halimbawa ay ang ka plus sama plus han is equal to kasamahan. Pangatlong halimbawa ay ang laro plus an, ang magiging kabuuang salita ay laruan. Yun lamang po at maraming salamat.